guys, another day na naman ulit tayo. So good morning po sa inyong lahat. So kakagising lang natin guys. Nandito tayo sa kubo. Yan, halatang halata pa. So dito tayo guys natutulog sa kubo na to. So ayan makita nyo sa loob. So ayan yung aking ipa, dumating na kahapon. Tapos dito naman guys, medyo kami ng mga mga net. Yan, nagpaikot na kami dito sa likuran. So yan. So paikot ito guys sa likuran ko. So pakita ko sa inyo guys So, yan. Medyo malalaki nga lang tsaka manipis. Na-order ko ito sa Lazada. Yan. Tapos nitong umaga, yan, pagising ko may nahuling ibon. So gagawin natin dyan, papakawalan natin. Nanunuka. Nilagay ko muna sa lagayan. Papakita ko sa anak ko. So ito guys, yung area na to lagayan na ito ng pato. Dito tayo magbi-breed. So yung pato naman hindi yan masyadong mabili, pang karne lang. Pero at least mayroon tayong nakaikot dito sa harapan. At least maiilang yung tao na pumasok. Dapat nga gansa para maingay. So guys, time check natin 6:30 ng umaga. So nag-uumpisa pa lang yung araw. Ayan napakasarap dito guys. Environment friendly. Ang lamig din. Ang lamig, grabe. So guys, ito yung buhay na pinapangarap ko. Yung iba gustong siyempre gusto natin yumaman. Gusto tayo magkaroon ng maraming pera, sasakyan, magandang bahay. Pero ito guys, yung ideal na buhay, yung masarap. Kahit ako gusto ko ito. Medyo tayo rito. Na-release pala ito. Tanggal. Ato. Lagay mo na diyan. Ito, wala pang Pinto. Pinto saka yung panglagay sa ilalim na para hindi makaano. Mga poste na lang. Oo, yung kahoy daw na maliit oo, yung may ikaw, naipit ka na doon. Guys, nilagay na natin. Yan, uminom na sila. So pag tuloy-tuloy lang yan na uminom yung mga yan, siguro sana may improvement naman. So yung sisiw natin guys, 9 days old yan. So balikan natin guys mamayang hapon. Guys, kakatimpla ko lang ulit ng panibagong gamot para sa mga sisiw. So ang ginawa ko, hinati-hati ko muna yung kaya nilang ubusin para hindi masayang agad.
So kalahating galon muna guys ang tinimpla ko, saka kalahating gamot. So kanina guys, update nitong hapon. So lima ang patay mula umaga sa sisiw natin. So ibig sabihin may improvement siya mula kahapon. Nakaraang araw kasi guys, umaabot ng 10, 12. So ngayon 5 ang inilibing ko. Siyempre may konting development na. So sana tuloy-tuloy na to guys yung development niya, sana hanggat sa mawala na yung pagkakamatay nila. So yan guys, yung tubig nila, o kalahati lang yan. Tapos pinatay ko muna yung mga ilaw dahil mainit naman. Naka 31 degrees ang ating init ngayon. Ito. So ang dahilan ng pagkamatay ng sisiw natin, pwede siyang namatay sa stroke. Sobrang init at saka sobrang lamig sa gabi. So ito guys, binilang ko, nasa 120 heads pa to. So malapit na mag 50% ang ating namatay. So ito naman guys yung ating isang alaga. So mula nung namatayan tayo ng 3, 4, hindi na siya namatay, wala nang nabawas ulit. So malalaki na rin sila sa loob ng 1 linggo. So ibig sabihin nito, dahil sila ay malilikot na at nalipad, siguro next day ililipat na natin to ng kulungan. Kasi ito kung papalarin at mabubuhay pa tong mga to, siguro masikip na rin sila dyan. So sana guys, tuloy-tuloy na, wala nang mamamatay. Kaya lang ito, napapansin ko may mga natutulog kasi. Yung mga natutulog na yan, pag gising pwedeng magkaroon ng sakit. Kalugin natin. Yan hindi sila masyadong nagre-react. Pero sa tingin ko inaantok lang yung mga yan. Kaya lang nakapagtaka yung malalaki, yung iba ay namamatay na rin. Buti pa itong mga banso, yung maliliit, hindi namamatay. So ito guys ay 11 days old. So maliliit talaga sila. Pero sana makahabol pa. Lumaki naman. So kung sa brooding naman natin tatanungin, wala tayong dito pinagkaiba sa mga nagbo-brooding din sa ibang nagmamanukan. So nakokontrol natin ang init dito at saka lang lamig. Mayroon pa tayong nilalagay na heater sa araw. Pero talagang ganon talaga. Saka sa group hindi lang pala ako nag-iisa na namamatayan ng sisiw. So marami kami. So iba-ibang supplier, pare-parehas ang nararanasan, sisiw pa lang namamatay na. So guys, ito yung ating paglalagyan sa kanila pag sila ay lumaki na. So ayusin natin yan, lalagyan ng ipa. Naka-ready na yung ipa natin. So dyan na lang muna sila. So kung walang namatay, sana aabot pa yan dito sa isang sa isang pitak. So tama na yung doon sila sa kabila. Tapos guys, nabasa ko sa group na comment na hindi pala pwede maglagay ng mga sisiw hanggat hindi pa na-harvest yung nauna. So ibig sabihin lagyan ng interval, o pag-harvest pahinga muna 15 days bago maglagay ulit ng panibago. So dapat pala ang tama-tama sana yung 200 heads o 250. Kaya lang nag-trial pa lang naman tayo. So medyo nanibago tayo sa pag-aalaga ng manok dito sa taas.
ibang iba doon sa baba. Kaya lang yung sa ibaba parang malakas kumain, mabagal naman lumaki ang napapansin ko. Pero ang gagawin natin doon, dahil sa lakas nila kumain, magbabase tayo sa edad. Ang gagawin natin guys ay pakain sa umaga, tanghali. So 4 times na lang tayo magpapakain. So babadgetin natin yung pagkain sa kanila. Gagawin natin, yun na lang, lagyan natin ng oras. So tatanggalin na natin yung unlimited, kasi susobra tayo sa budget. Ganyan guys. So sa tubig tayo ngayon magpaparami ng pakain. So ito guys, yung mga butas-butas dito, yan, yung mga hukay-hukay yan. So hindi lang yan 10 hukay, hanggang doon pa may mga hukay ako doon na kada naglilibing tayo ng 5-5. So ganun lang kahirap ang ating pagmamanok. So ito naman guys yung update natin sa lalagyan natin ng pato. So ganito kalapad yung area, paikot. Yan, kanina tapos na to guys. Mamaya hulihin na namin yung pato, dadalhin na namin dito pagkatapos nilang kumain. So dito na natin yan ilagay. So ito guys yung pasilungan nila na tanggal, na tapyasan ni Papa, pero okay lang kasi ang araw naman pagdating ng tanghali dito muna sila magpasilong sa area na to. Yan, dito muna sila. So yan guys, yung update natin ngayon sa ating pag-aalaga ng hayop. So sa mga baguhan pa lang sa ating channel, paki-like, share and subscribe po. Saka paki-click na rin yung notification bell para maging updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. So maraming salamat guys. At ito ay may namataan akong bayabas na sobrang taas, hindi ko maabot. Wala tayong panungkit. So ito guys, God bless and thank you po.